Amen. Salamat, choir. Salamat sa Ginoo na nga buhay pa tayo. Amen. Salamat nga inyong gitagag kay gayonan ang pagani sa church. Doon ay ninyo wala na nato gibiyaan ang panagtigom. Okay, so praise the Lord. Salamat nga smiling ang tanan, amen? Okay, manilog ta palihog. Common kayo nga verses. Sa Matthew chapter 7, atong basahon verse number 7 unto sa verse number 11. Sa Matthew chapter 7. Atong isgutan karon mga kaigsunan ang kining may tungod sa prayer, pagampo. I believe nga ang gikinahanglan gyud sa matag usa ka Kristiyanon mao gyud kining pagampo. Okay. Atong basahon yung ano natong basa palihog, I hope nga dili ko mabiyaan. Basa. Okay, atong basahon, ready? Begin. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or if he asks fish, will he give him a serpent? If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more your Heavenly Father? Pray that, thank you Lord, nga makahimo mi ani nga pag tuon sa imong pulong. Lord, bless ang matag-usa namo nga malipayon kami nga mudawat ani. Ug tagaan nimo kaalam ang matag-usa nga ma-apply ni namo sa mong kinabuhi. Ug himuha Lord nga pinaagi ani madasigon kami kanunay nga nagpadayon sa pag-alagad nimo Lord. Lord, I pray nga dili lang ni masabtan kundi ma-apply unta ni sa matag-usa namo. Amo ning giampo in Jesus name. Amen. Palihog manglingkod. Atong isgutan karon ng kining pagampo. Kasagaran sa mga kinaiya sa mga Kristiyanon, unya na jud magampo basta ka na nagkalisod-lisod na jud ba? Apa mo diya? Unya para sa ila o para sa ubang Kristiyanon ang pagampo para lang na sa mga tao nga kanang nagkalisod-lisod na unya wa na ilaing kadaganan. Pero mga kaigsunan atong isgutan ron kining prayer nga nagkalisod-lisod kag wa or kanang hayang-hayang imong kinabuhi or lisod ang imong kinabuhi, mga kaigsunan kinahanglan tag prayer. Tuloy mo ni usay kinaiya sa mga Kristiyanon nga once gani nga murag naabot na ang ilahang gipaabot, wala na mulailo na din sa prayer. For example, makaka-graduate na. Wala na, laylo na sa prayer. Sawa dahil so pagpang-apply na pud mo, pagpang-apply og trabaho, diha na sa mususugod sila ampo. Sa diyang makatrabaho na, regular na ang tuhildo, di na sa magampo. Mo po na sa mga negosyante. No, nga, usahay, naidaghang paninglonon, ampo gyud nga magabayad. Or naibayro nun, ampo gyud nga magabayad. Pero sa diyang magabayad na, di na sa magampo. Di ba? So, usahay, kaming mga pastor, ingon po na mong kinaya. Usahay, and I believe, tagsa-tagsa na to, murag, ingon ana ang ato ang weakness. Pero, mga kaigsunan,
Gusto sa Ginoo nga kita madasigon ta kanunay diha sa pagampo. Ako nakita nga tagsa-tagsa nato do na tay problema. O ang uban gani ilang gisulayan aning pagampo pero murag dili epektibo. Isa may nagkasulayan nga iyang gisulayan pero dili epektibo. Pero mga kaigsunan, ang pangutana garon, unsa may imong gisulayan nga epektibo. Pero man niya, ako nakita nga sa akong pagkapastor, dili lang ka pagkapastor, kundi sa pagkakristohanon ba. Mga kaigsunan, kabubuton gyud sa Ginoo nga kita mainampuon. Mudaghan ang imong kwarta or mugamay ang imong kwarta or wala kay kwarta, mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga kita prayerful, may nampuon. Amen. Ako nakita diri kada atong gibasa karon mga kaigsunan. Pag kanindot sa atong Ginoo, Jesus Christ, nga iyatang gidasig o iyatang gimanduan sa pagampo. Tanaw ko din siya din niyo, ask and it shall be given you. Pag pangayo mo, ugunya ka mo tagaan. Ang Ginoo na mismo mo ay nag-istorya na to. Saman, murag di kayo epektibo. Ang Ginoo na may nag-istorya na siya, ask, pangayo mo, kay kamo paghahatagan. Nagyan din siya, pangita mo, ugonya ka mo makakaplag. Dahil panuktok mo, ugonya ka mo pag-ablihan. Usa ka challenge nato mga kaigsunan nga, ang Ginoo more than willing. Labaw pa sa, grabe, meaning nga, siya gud na ang namugo, ang nagwan ba, nag-encourage na to nga, sige, pangayo mo na mo, pangayo mo na ko. Pangayo mo na ko kay kamo tagaan. Dayon sunod, ingon siya nga, for everyone that asketh, receive it. Kaya matag-usa nga nangayo pag makadawat, o ang matag-usa nga nangita makakablag, o ang matag-usa nga mananuktok pag-aablihan. Amen? Pagkanindot aning bersikulo ha. Then verse number 9, ningon siya nga, or what man is there of you whom if his son asks bread, will he give him a stone? Naabay tao nga kung pangananglitan ang iyang anak mangayo og pan, iya ba ning patagaan og bato? Nitabo naman ha. Nakakita na ba mo silingan nga nangayo ang iyang anak pa, tagay ko paan kay gutom kayo, okay na bato na, kita lang na, may nakadili mahilis. Nakakita na mo ingon na. Iyon siya nga, kung ang iyang anak mangayo og isda, iya ba ng ag serpent or tagaan niya kubra or tagaan niya bitin? Dili good. Ningon siya verse number 11. Ingon siya verse number 11. If he then being evil, kung kamo mga dautan, makahibalong kabalong mo hatag og maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga naa sa langit nga magahatag kaninyo og nindot nga bunga maayong mga butang ngadto kanila nga nagapangayo. Mga kaigsunan, pagkanindot ani nga bersikulo. Mga kaigsunan, ako mong i-challenge, ayaw ininyo i-underestimate ang prayer. Ayaw ninyo ipaulahi ang prayer. Akong usbon sa pagingon, nag-asinso ka o wa ka mag-asinso or pobre kaya ka, mga kaigsunan, sulay ang pagampo. Amen?
Kamo mga young people, ako mong encourage. Salamat sa Ginoo. Bata pa mo, nakahibalo na mo ani nga principle. Doon na tayo Diyos. We have the God, the creator of heaven and earth. The God of Israel. Diyos sa Israel. Diyos nga diin na sa Bible. Ug unya Dios nga may naghatag natong kaluwasan o naghatag natong kasiguruan sa kaluwasan ug may nagdasig nato pray pagampo. Nakalisod lang mga kaigsunan tungod kay bisag nakasabot na ta aning prayer pero dili gihapon nato i-practice. Kaya nga naman gusto mong gutag instant. Kaya nga naman niata karon sa generation nga instant noodle, instant food, instant baby, instant sa ba? Daghang mga instant, ambot ba subot, diha dayon. Mao man gusto nato nga kun mahimo mangayo ta diha ana dayon. Pero dili ba ingon ana ang Ginoo nato. Our God is a wise God. Diyos, by the way, ako na isingit lang ako. Parents, paminaw mo, singit lang ako ha. Ayaw ninyo, kung mahimo ang inyong anak nga below 12 years old, ayaw ninyo pakupta sa cellphone. Or pakupton man gani nimo pero limit good. Pinakadako na ng 30 minutes. Kamurag po yung magmahay anak. Kanang tibok adlaw magkupot sa cellphone, kamurag yung magmahay sa maabot nga mga adlaw. Kanarag yun, ambot ninyo. Ako na lang giyon. Ang point na ko niya, kitang mga Kristohanon, paminaw mo, ang atong Dios nga gipangayuan nato sa ka bright nga Dios. Dili siya magpataka og hatag nato. Gusto sa Ginoo nga once tagaan ta niya og usa ka butang nga atong gipangayo, we must be responsible. Responsible ta nga mugamit ana nga butang. Muna mo ka-discourage pag-pray. Okay, doon lang ko'y simple kayo nga tulo ka puntos mga kaigsunan sa atong prayer, sa ato ang at least may kahinumdumuan eh. When we pray, number one, we need to have faith. Sa diyang mag-ampo ta, gikinahanglang ta og pagtuo. Kung may hisgot ag pagtuo mga kaigsunan, sa Hebrews chapter 11 verse 1. Chapter 11 verse 1, ingon ang Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo kuno mao'y substance. Ang mo yung kag-substance, mao'y unod. Kung gusto ka nga ang imong prayer, doon ay unod, undanon ba ang imong prayer? We need to have faith. Kung gusto ka nga mulahutay, kinalang kag faith. Ang usa ka liso nga diin walay unod, inog ibutang na nimo sa yuta, dili gyud na motorok. Nga naman wala may unod, walay substance. Ang humay pareha God, pero ang mahibaw-an nimo nga ang humay usa ka tinuod gyud nga humay, basta imong mupabili na siya, substance na isulod. Mga kaigsunan, ang ato pong prayer na kinahanglan tag substance, kinahanglan na ay unod. Way lain atong ibutang nga unod, mao ang atong pagtuo. Ug salamat sa Ginoo nga atong Dios nga atong giatubang ba or atong giampuan, dili na ta pareha sa uban nga mag-ampo nga dias di buldo. Salamat nga atong pag-ampo direct na nga to sa Dios. Ipiyo nga atong mga mata ug salamat nga makaistorya ta niya diha sa atong kasing-kasing. Makaistorya ta niya bisag layo siya pero duol siya tungod kay siya atong manggidawat nga atong personal ug bugtong manuluwas. Nagpuyo siya karon diri sa atong kasing-kasing. Ang buot pasabot usa ka dako kayong advantage para nato nga doon na tayo Dios nga naa sa duol. Dili na ta kinahanglan mo adto pag Tokyo, Japan lon sa badya. Adto tag China para mo adto sa more worship sa ilang mga Buddha.
Di na ta kinahanglan mo ato pag-room para mo ato ta sa mudag ko ta dito or mo ato pa ta sa Cebu, mudag ko ta sa Magellan Cross sa bada. Mga kaigsoon, dunay Dios nga naa dinis tong kasing-kasing. Anytime, anywhere, sa diha nga imo na siyang tawgon, mga kaigsoon, naa na diha. Nganong dili man ta mo mangayo niya? Anong sayangan man nato ang time? Anong sayangan man nato ang kahigayunan nga gihatag sa Dios nato? Sa panahon nga doon natin problema, sa panahon nga doon natin pangayoon, dili man nato duolo ng Dios. Usahay ang Dios mo'y pinakaulahi nato nga tawgon. Wa tay higayon nga makigistorya sa atong Dios nga naa dinhi sa atong kasing-kasing. Wa tay higayon nga din atong sumbungan siya sa atong mga problema. Pero daghan tag higayon nga naa atong time sa Facebook, natay dakong time nga mo istorya tas tong silingan, mo istorya tas tong mga labuan o sa atong mga kumari sa diya, natay dako kayong higayon nga makigistorya ngadto nila. Pero gamay ra ang higayon nga atong gigahin ngadto sa atong buhi nga Dios. Why? Ngano man ingon na? Because we have no faith. Wala tay pagtuo. Substance, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sunod mga kaigsoon, sa verse number 2, imong tanawon there, verse number 2, and by it, the elders obtain a good report. Ang buot pasabot, kung imong basahon ang book of Hebrews chapter 11, doon ay mga elders, sabot pasabot sa elders, katong nag-una nato, makatestify, muhatag sila ilang mga testimonyo. Tagay rin ko hangin rin. Pura mo, ginaoban rin. Kaya pandaran ng isa. O dahil na ilang kong iga. Kay murag na impirno rin sa kong likod. Atong yambo ng mahimo ng aircon. Amen. Kailan ko okay. Dahil lapit lang. Dito ba, lapit na. Ayaw lagi. Ay, ano ba ito? Na, sige pa. Good, ana. Salamat Clark. Salamat. Okay. Wala na ito. Kung pangutanon ni mo ang elders, katong nag-una na ito, ang ilang gigamit nga nahimo silang successful sa ilang kinabuhi, faith. Doon sila good report. Ang mga pasabot kung mangutana ka lang, giyon sa Manilo ninyo paghimo ang uning mga butanga. Nga nahimo man ninyo by faith. Kung mangutana ka ni Gideon, giyon sa man yung pagdaog sa inyo sa gubat. Sa panahon ni Joshua, mangutana ka, giyon sa inyo pagdaog. Ang ilang itubag mga kaigsunan by faith. And I believe mga kaigsunan sa atong kinabuhi, natay daghang kalisdanan sa atong kinabuhi. Ang uban, na problema o kwarta, na problema o unsay buhaton, na problema, mga kaigsunan, doon natay Dios nga atong maduulan. Maduulan nato, ginamit ang pagtuo. Muna nga ayaw mong kaluya sa pag-ampo mga kaigsunan. Galatians chapter 6 verse number 9, nagyan ang Bible. Kung nagtuot nga ang pag-ampo, dunay dako kayong kahimuan siya, let us not be weary in well-doing. Nga naman, kung nagtuo ka nga kanang pag-ampo, maayo na nga buhat siya nga, let us not be weary, dili ta maluyas pagbuhat ana. Nga naman, ang iyong Bible, for in due season, we shall reap if we faint not. Muane ra ka, oy. By the way, dili ko mag-preach mga kaigsunan, dili ko mag-preach kung wako kaagian, wala na ako ma-apply. Kaya akong prinsipyo, mga prinsipyo na ako sa akong kinabuhi, dili ko mag-preach, dili ko magtudlo sa mga tao kung wala na ako masulay. Istorya sa ako, nga mo istorya mo langit, nga pa mga ni mo masulay ng langit, nakaadto na ka. Bito no, wala ilabot ng langit.
Ambot pasabot na ko ba? Kining mga butang sa kalibutan, mga Kristiyanon sa badya, salamat nga doon ay Ginoo. Pinaagi sa prayer, mahimo na to. Aniya, ang paglungag, ayan nagsugo ang Ginoo nga, Ginoo, lungagi ko. Ginoo, kinalamig tubig, tagaimig tubig. Ay, di na kinalan sugoon, but ayan na pag-ampo na. Ambot basabot, ang prayer mo niya, doon ay mga butang, gadili gyud nato mahimo. Og imposible sad nga mahimo. Pero mga kaigsunan, doon ay prayer. Munang naging, ask and it shall be given. Call unto me and I will answer. Doon ay Diyos, mga kaigsunan nga, mangayo ka, tubag siya. Mga kaigsunan man niya, we need to have faith. Ikaduha mga kaigsunan, kung magdugay, ikaduha, we need to be fed. Kinahanglan ta makakaon with the Word of God. We need to have faith. We need to be fed with the Word of God. Kung gusto mong ligon or gusto mo nga madasig mo sa inyong pag-pray, mga kaigsunan, parisi o pulong sa Diyos. Ayaw mo gampo lang, ampor mo niya, wala mo ibasa-basa ng Bible. Kaya nga naman, sa diyang mag-pray ka, mag-ampo ka, ikaw nakigistorya nga to sa Diyos. Pero sa diyang magbasa ka sa Bible, mga kaigsunan, imong gitugutan ang Diyos, makigistorya diya nimo. Wa may laing pamaagi ang Diyos, nga makigistorya siya nato, pinaagi man sa iyang written word. Nasulat na nga pulong niya. Sa panahon nga kita mag-pray, pahinumduman ta pinagi sa Holy Spirit. O ang Bible sa John chapter 15 verse number 7, John chapter 15 verse number 7. Munang nagigon siya, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Yun siya, kung magpabili mo na ako, ug ang akong mga pulong, magpabilin diya ninyo. Mangayo mo, and it shall be done unto you. Mga kaigsunan, importante dahil ang pulong sa Diyos. Amen? Pastor, di ko kapasabot sa Bible sa dahil magbasa ko. Okay, pangita mong tao nga makakots ninyo, aron mo makasabot. Nga nung maayom lagi kayo mo mo-edit lagi, kanang mga mag-vlog mo diya, maayom lagi mo mo-edit, kinsa may natudlo ninyo. Maayom lagi kayo mo mo-ano, maayom lagi kayo mo ano, bahalag dili kampo, basta kayo naka-computer. Yang sa may nakuha niya, be, sa inyong pag-computer, be. Sa inyong pag-wanda. Ambot lang ninyo. Inyong giusikan ng time. If you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Mga kaigsunan, kinalan pakanon nato atong kaugalingon sa pulong sa Dios. Amen. Tagalan talawag example. Ako na ni na preach pero ako lang tagalang example. John Galatians chapter 6, Galatians chapter 5 verse number 19. Sabi na mo, now the works, ang trabaho ko no sa unod, nga mao ni, ang gingon, which are this? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Na po yun. Idolatry, witchcraft. Okay. Kini dire lang ko mobile ko ano, kining word nga hatred ba. Sometimes mga kaigsunan or many times sa atong kinabuhi nganong dili ta tubagon sa Ginoo because of hatred. Pero gamay ram na pastor. O mo kay balo nga kanang hatred dako kay nag-damage sa imong kinabuhi. Daghan unta kag blessing unta nga ihatag sa Ginoo nimo. Pero iningon ang Ginoo, no, dili ka nako hatagan because of your hatred. Ngayo kag kwarta. Ginoo, tagay kong kwarta, Ginoo. Tungod sa imong hatred, mga kaigsunan, daghan na kag mapalit. At tungod sa kwarta. Napa mo? Daghan na kang ipasuya sa imong mga kaaway tungod kay na mga kwarta. So ang buhaton sa Ginoo, di na lang kanang tagaan oy. So, kinahanglan ba tag kwarta? Amen? Pero nganong di hatagan sa Dios tungod kay na-hatred nimo. Ipalit pa lang na nimo 45. Di patay na kauban, patay itong imong kontra. Napa mo? Daghang kag maistorya nga mga mabitason nga pulong sa diyang ang imong kinabuhi na anas taas. Ano niangat ang imong kinabuhi na anas taas, naanakas taas tuod na nga gibless ka financially. Pero mga kaigsunan, usahay mo ingon ang Ginoo, mo niya ang moingon ang Ginoo nga okay, dili ka nako tagaan, okay ra nakahimtang nimo. Total nakakaon maga. Total, okay raman na, imong pamilya, ako naman gitagaag maing lawas. Diha ra ka. Kay balo ko sa imong kasing-kasing, naka-hatred. Ay pa ibabag mga kaigo, kining word variance. Hindi bang kinay mong espiritu nga masinupakon juga? Once nga naana sa itong balay, gubot juga itong balay. Magasit yung plato, nak. Di ko. Supak man juga. Imbis tudluan ka, may kag di ko. Ngayon, di ko. Huwag naana sa imong kasing-kasing mga kaigsunan, di jud ka, dili ka mo sinso, di ka mo tubagon sa Ginoo. Nga naman, magsupak-supak mga. Magsupak-supak ka sa imong mama, imong papa, sa pastor, magsupak-supak ka. Nga naman, naanam kay kwarta. Emulation, so, daghan ba? Ang point na ko mga kaigsunan, daghang mga babag sa pagambo. Kinsa may mubadlong nato. Kinsa may mubadlong nato, way lain pulong sa Dios. O ang pulong sa Dios mo'y gamiton sa balang espiritu, mo'y maghatag conviction nimo. Ako ikaw sa inyo ha. Dagham yung tao nga di ta magkasundo, di ba? Kamo, di ba? Di mo magkasundo sa inyong parents, ang parents di magkasundo sa imong anak, ingon anak. Abi na mo, problema ba na kayo ro na to. Pero akong gibuhat ang mga kaigsunan man niya, I just pray. Pray ko sa Ginoo, Lord. Tagay ko kaalam sa ako nako pagdeal. Kini mga tao nga nagsupak-supak nako, Lord, tagay ko kaalam sa ako ni nako. Lord, i-bless ni mga tao na Ginoo, i-bless ni sila, i-bless ni. Dili nako trabaho ang pagbalos ngadto nila. We need to have the Word of God. We need to be filled with the Word of God. Then the last mga kaigsunan, we need to be firm. In our prayer mga kaigsunan, kinahanglan ta firm. Ang buot pasabot, pabilin ka diya. We must be consistent. Consistent sa itong prayer. Okay mo tanaw sa James chapter 4, verse number 8.
James chapter 4, verse number 8. James 4:8. Nagyan ang Bible, draw nigh. Sabot mo nga ng draw nigh, that is prayer. Paduol mo diya ngatos Ginoo, and He will draw nigh to you. Wow, nindo tao eh. Amen? Sa diyang muluhod ka sa pag-ampo, muluhod ka, mag-ampo ka. Salamat ka, nakigistorya ka. Dili lang kay tag-iyas kumpanya. Tag-iyas kalibutan, mga kaigsunan. Tag-iyas kalibutan, imo siyang papa. Ako wala naman ko'y papa. Sa diyang doon namin mga problema mo, doon may sa mong papa pa. Unsa may mo ko ano. Mayingon akong papa. Mo na imong buhaton. Pa, problema na ko, kwarta. Siya, tagay lang kong laing problema. Ayaw lang ng kwarta. Mga kaigsunan, salamat nga doon natin Papa, the God of Israel, the Lord of Lords, the King of Kings. Sa diyang mudol ta, Pa, Father, Pa, mga ikukwarta ni Mobi. Amen? Pa, ipasinso ko, be. Tagay kong kaalam, be. Pa, pwede ba mo kong tagaanan eh? Wow, draw nigh to God. Ang pangutanaon sa na to, pagdool nga to sa Ginoo, mga kaigsunan, Galatians chapter 4, verse number 6, Galatians 4:6. Naigan ang Bible, because ye are sons. Woo! Anak ta sa Dios. God hath sent forth His Spirit of His Son asa manlapit into your hearts. Nga naman sa tuyo sa Ginoo, so that we can cry, Abba, makayungutag, Father, Papa, Pa. Woo! Magtuo ang imong luha, mga kaigsunan, nangayo ka sa imong Papa. Imong ma-feel nga imong Papa nagpik-pik ni mo. Hunong na nak, hunong na. Sige, tagaan ka na ako. Amen. Wala akong i-challenge sa inyo, mga kaigsunan. Ayaw mo kahadlok. Ayaw, tagay yung time. Tagay yung time nga kamo, makigistorya mo sa inyong Papa. Sa iyong Papa nga nasa langit. Papa nga din naghatag sa iyang Espiritu sa iyang anak. Nadiri na to, the Spirit of His Son, Jesus Christ, na siya sa atong kasing-kasing, mga kaigsunan. Ang purpose, aron ta makaampo. Kung nahimot ang anak sa Dios, mga kaigsunan, sa diya nga atong gidawat si Kristo nga atong maduluwas. Mga kaigsunan, salamat na. Draw nigh to God, verse number 8, sa James chapter 4, verse number 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Draw nigh to God, kung sa may tabo, sa diya mo paduol kang ngatos Ginoo, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands. Sige, limpyuhin mo mga kamot, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Mga kaigsunan, salamat. Nagyon ang Bible, 1 John chapter 1, verse number 9. 1 John 1:9. Once again sa Bible, if we confess our sin, He's faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga kaigsunan, salamat. Hugaw mo ginito mga kamot, makasasala magita mga kaigsunan. Sa diyang mo duol tangatos Ginoo, Lord, I'm sorry. Lord, please forgive me. Lord, please. Cleanse your hands. Cleanse your heart. Lord, when I get the Bible, siya nga, He's faithful
and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ambot pasabot mga kaigsunan. Salamat nga tuloy Diyos. Diyos pagid siya nagyon. Ampo mo, pangayo mo. Then pangayo mo pasaylo mo nako. Pagkanindot na ng Ginoo ha oy. Nganong di man nato siya tagagi gayon sa atong kinabuhi. Mas daghan pa ba natong murmuring pagbasi sige bagulbol sa atong kinabuhi. Sige mahay-mahay, wa natay mahimo ana. We need to be firm. Balik sa James chapter 4 verse number 8. For your heart shall be then so verse number 9. Yun siya nga, be afflicted and mourn. Kamo bitaw hinusin ang iyong sig katawa. Sige mo katawa, hala buhak ha katawa, hala binuang mga unsa diya. Mga kaigsoon, sometimes dili ta tubagon sa Ginoo sa pag-ambot tungod kay ang ihatag noon sa Ginoo trials, mga kasakitan nga naman. God wants us to be afflicted. Naigingon sa Book of Psalms, sa diya nga siya afflicted siya, mas may pa nga ako gisakit kay ako nagpaduol sa Ginoo. Mas may pa nga gisakit natay mga pagsulay, say gisakit ang anuman. Aron ang pagpaduol tas Ginoo ba? Be afflicted and mourn and weep, hilak. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Dunay times nung kinabuhi nga diin mupalayo tas tong mga friends atong pa mo hatag ambot pasabot man ako ba nga dunay time nga mupalayo gyud sa maghimo tag time ba nga layo tas tong mga naagyo time gyud nga tos Ginoo ba. Kibugat imong kasing-kasing. Mga loved ones na to, apa masave. Ang pangutana, unsaon na to pag-reach out atong mga loved ones. Dili man sila maminaw. Unsaon na to, mahimo ta, makaangat ta financially. Unsaon na to. Waadto tas Ginoo. Heaviness. Verse number 9, verse number 10. Ningon ang Bible, humble yourselves. Asa man ta mo humble. Humble yourselves in the sight of the Lord. Unsa may mahitabo, and He shall lift you up. Itaas kas Ginoo, pero paubos agadaan. Ang point na ko man niya, we need to be firm. Ang buot pasabot, ligon da, bisan pag-unsa naglalayng pagsulay nga mubot sa itong kinabuhi. Doon na bito, nagsurang-surang na ko ako ng kada bang kung mahimo ato gyud siyang balusan ano ba ingko nga naara ba ko'y gipaabot sa Ginoo nga dakong panalangin unya mababagan lang tungod lang ani nga tawhana ay dili na ko mapalitan oy ko Lord ikaw na mahibalo sa nagpaubos ko sige lang paubos lang ta. Insultuhon ka, sige lang, paubos lang ta. Yan naman, naatay panalangin nga atong gipaabot. Pagkanindo sa Ginoo, amen. The last, Matthew chapter 15. Matthew chapter 15, verse number 21. May tungkol sa usa ka Canaanite woman, usa ka babae nga taga Kanaan. Ug niya sa diyang iyang nadunggan nga si Jesus Christ niabot siya niadto. Miadto siya ni Jesus Christ. Sa verse number 22 sa Matthew chapter 15 verse number 22. Ningon si Jesus Christ, ningon ang babae Canaanite, by the way, kining Kanaan, mga kaigsunan, mga tao ni sa Israel,
gusto sa Ginoo nga papahawaon siya kay ang mga tao diya sa kinalan ang mga tao sa Israel mo'y ipabilin. Ambot pasabot kining Canaanite woman kung magisgotag mo gisgota og kanang mga katawhan sa Dios, dili gid nay katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios mo ang Israel. Pero ato makita kining Canaanite woman, nidool siya sa Ginoo, nitawag siya, ningon na siya, "O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with a devil." Verse number 23, and he answered her not a word. Abi naman sa gitubag ni Christ, wa siya matubag. He answered not a word. His disciple came and besought him, saying, "Send her away, for she cried after us." Gingon ang mga disciples, "Ginoo, kana bang bae ba sige hangyon nimo? Ayan na nagwan bi? Ayan na sunura na to." Pero verse number 24. And he answered and said, abi nimo nitubag manggani si Christ, pero mo ni ang gitubag ngadto sa babae. And he answered, "I am not sent but to the lost sheep of Israel, the house of Israel." Meaning kung doon naman ko'y blessing, doon naman ko'y panalanginan, ang naso sa Israel, dili mo taga-Kanaan, wa mo'y labot, ingon na ba? Abi mo sa gingon sa babae, verse 25. And then came she and worship him. Kining mga Canaanite, ang ilang nabatasan, ang ilang gisimba, mga idol, mga Diyos-Diyos ba? Pero kinigayon ang mga kaigsoon, he worshiped the God of Israel. He worshiped Jesus Christ. And he worshiped him, saying, "Lord, Lord, help me." Verse number 26. And he answered and said, nitubag si Jesus Christ nga tos babae, "It is not meet to take the children's bread and cast into dogs." Ningon si Ginoong Jesucristo, dili angayan nga kini mga pagkaon sa mga anak ihatag dito sa iro. Lakton ko istorya, wa ko magluto para sa mga iro, kundi para sa mga anak na nako. Unsa kasakit, no? Ikaw kamoy nag-ampong ato sa Ginoo, unya yung madunggan ba? Ginoo, na ako'y anak nga ginasakit. Ginoo, na ako'y negosyo nga nagtakilid. Ginoo, na ako'y Ginoo tagay. Dayon tubagon ka sa Ginoo. Dili ra ba ka nako? Di ka nako tagaan. Amo to sa kay mo ikasuldi. Mangluod nila ka no. Mangluod magaling ka giinon ka sa pastor nga, Brad. Ambot lang din na lang kung sumpay. Pero ang point ba, manako magkakaigso naman niya. Grabe ning bayhanaw. Gingan lang siya iro. Dili pwede nga tagaan ang paggaon ihatag sa iro. Pero ang sigayon sa babae, verse number 27, ningon ang babae, she said, "Truth, Lord, na Ginoo, iro ba ako? Iro ba ako, Ginoo? Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table." Oh, iro ba ako, pero makakaon ba sa gmumho nga natagak gikan sa lamisa sa iyang agalon. Lakto ng istorya, bisag mumho lang Ginoo. Mumho lang. Tagay lang ko gamay. Ang sabot na ako mga kaigsunan, dili ta ba discourage, but we must be firm sa atong prayer nga tos Ginoo. Lord, wa may lain nga Dios nga among gisimba. Nibiya na mis mga dibulto Ginoo. Naka nga Dios nga tinuod nga Dios. Pwede ba maluoy ka na mo, Lord?
Yes, dili ko angayan sa blessing nimo. Pareha ning babae, dili siya angayan. Abi kung sa ginahitabuan verse number 28, unsa gitubag ni Jesus Christ. Jesus answered unto her, O woman, great is thy faith. O babae, dako sa imong pagtuo. It be it unto thee, even as the world. Her daughter was made whole from that very hour. Mga kaigsunan, gikaluyan siya sa Diyos. Ang point na ko niya, we must be firm. Wa tay lain Diyos. Lord, wa may lain nga Diyos. Ikaw raman. Sometimes, ang Ginoo, no? Dili ta tubagon sa itong pag-ambo tungod ka nakita sa Diyos. Dili man ka firm. Pero once nga ligon ka, Ginoo, tubagon nimo akong pag-ambo, simba gyapon ko. Adili ka mutubag sa akong pag-ambo, simba gyapon ko. Mutubag ka sa akong pag-ambo, dili, maghatag ra gyapon ko sa akong offering. Ginoo, magalagar ra gyapon ko nimo. Pero Lord, mas nindot gitong tubagong ko nimo sa pag-ambo. Amen? Woo! Smile lang good, smile sa Lord. Nindot gito. Amen. Ayaw i-underestimate ang prayer. Ako pabilin yung verse. Jeremiah 33, chapter 33, verse number 3. Butang din sa inyong mind. Call unto me. Ingon ang Ginoo. Tawagon mo ako, and I will answer thee. And show the great and mighty things which thou knowest not. Mga kaigsunan, ayaw gi-underestimate ang prayer. Doon ay mga butang awa nato makiti. Pero diha sa prayer, mga kaigsunan, makitaan nato. Makitaan ra. Mga kaigsunan, kumusta ang imong kinabuhi? Nabugnaw ka sa pag-ambo? Niundang na ka sa pag-ambo? Uwa ba kay panahon sa pag-ambo? Ang pangutana, unsaon nato ang buluton sa Dios? Kinahanglan mga tao, mga kaigsunan nga dunay pagtuo ngadto sa Dios. Kinahanglan mga tao nga diin willing siya nga pakanon sa pulong sa Dios. Nagkinahanglan tag mga tao nga diin lig-on ang ilang pagsalig ngadto sa Dios. Magkinaon sa man ang kinabuhi, diha ra gihapon siya sa Dios. Magambo ta. Lord, salamat sa imong pagdasig namo. Salamat sa imong pulong, Lord. Lord, bless ang mensahe. Pakig-istoryahi ang tagsa-tagsa namo, Dios. Lord, salamat. Niya mga tao, Ginoo, gibiyaan ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Ilang mga trabaho. Aron lang sa paggahin og time nga maminaw sa imong pulong, o Dios. Lord, I pray ikaw mag-bless sa matag-usa. Kung doon na may din nabugnaw sa pag-ambo, na-discourage sa pag-ambo, or nabugnaw na sa pagbangalagad, Lord, I pray, ikaw, Ginoo, magdasig sa matag-usa. Nasiga kami, Ginoo, nga malipayon kami. Bisan pa man sa nagkalalayang pagsulay nga niabot sa mong kinabuhi, nagpadayon kami, o malipayon kami, nga nagalagad din mo, Diyos. Ug malipayon kami, nagahin og oras diha sa pag-ambo. Lord, bless ang matag-usa namo. Dalaygon ka, Lord, sa among kinabuhi. Ikaw nga among Dios, nga faithful. I-bless ang tag-usa in Jesus' name. Samtang ipadayang pagduko atong ulo, ipiyong atong mga mata. Diha sa imong gilingkuran ni nang Ginoo, Lord. Dasiga ko, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga problema nga din imong gihatag. Lord, pwede ba? Imo kong dasigon kanunay. Lord, I pray, tagaan ko nimo sa akong gipangayo, Lord. Diya sa imong gilingkuran ni nang Ginoo, Lord. Mahimo tubaga akong pag-ampo, Lord. Sumala sa imong maagi kabubuton, O Dios. Maninugtang tanan palihog, samtang nagduko sa itong ulo, nagpiyong sa atong mga mata. Ina ang Ginoo, Lord.
ikaw ang akong Dios. Lord, wa man nami laing saligan o ikaw ra o Dios. Diya sa imong gibarugan, paghimo og commitment nga tos Ginoo inang Ginoo Lord. Wa ko'y lain nga Dios nga akong tawgon. Panahon sa akong problema, panahon sa kalisdanan, wa ko'y lain nga Dios, ikaw ra Ginoo. Diya sa imong gitindugan inang Ginoo Lord, ikaw nga akong Dios. Kung ikaw wa pa makaangkon ni Kristo nga imong manuluwas, importante nga imong dawaton si Kristo nga imong manuluwas. Kaya siya lamang manuluwas ug ganay lain. Lord, thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mensahe. I-bless ang tagsa-tagsa. Kadin, imo nakita ilang kasing-kasing ang dadunggan nimo ang ilang pag-ampo, Dios. Lord, I pray nga ikaw magpadayon sa pag-bless nila. Ngayon malipayon kami. Nagpadayon sa pag-alaga din nimo, Lord. Amo ning in Jesus' name.